Dear Lady Love TV, Love Obsession with a Billionaire. Tunghayan natin ang ika-22 bahagi. Hinaplos-haplos ko pa yung box na yon kung saan nakalagay ang mga bubog ni Yela. It's like releasing the world every pain that Danielle had caused me. Walang laman ang box na yon. Naroon na lahat ng sakit na naidulot niya sa akin. Hindi ko naman pwedeng ilagay ang literal na sakit doon. Noon, tuwing iiyak ako, bubuksan ko yon. Iniisip ko na inilalagay ko doon ang lahat ng sakit. At sa ngayon, tulad ko, pinalaya ko na yung sakit. Itatapon ko na yung kahon dahil wala na akong balak ilagay doon. Wala na kundi pulos masasayang alaala na lang. Mom, nandito na si Dad. Napatingin ako sa bumukas na pinto. Nakita kong humahango si Mon habang si Daniel naman ay dumaan lang at tuloy-tuloy na sa gilid ko. Parang gustong mag-init ng ulo ko. Tinabi ko yung mga box. Lumabas ako ng kwarto. Kumag, tawag ko sa kanya. Agad naman siyang napahinto. Nilapitan ko siya. I grinned. I still wanted to play with him. Patatagalin ko pa yung kaunti. Kumusta yung date mo? Tanong ko. Gusto kong pumalakpak nang bigla siyang namutla at umiling tulad na ginawa niya kanina. Wala akong date. Si Alex ang kasama ko. Tsaka si Reese. Tumaas ang kilay ni Reese. Mom, si Reese yung baby ni Uncle Alex. I knew it. I was just playing with Danielle. Pigil na pigil yung tawa ko. I see. Tiningnan ko ulit siya. Aalis ka pa ba? Magluluto ako dito. Dito ka na kumain. Okay. Mabilis siyang pumasok sa silid niya. Hinatak naman ni Mon yung damit ko. Mommy, hindi ba rin natin pwedeng sabihin kay Dad na baby niya din si Timmy? I smiled. Malapit na anak. Kaunti na lang. I have to take Daddy's pain away first. Just like how he took mine away. I love you. I just got home from my morning jog. Pawis na pawis ako. Iniisip ko kung kailan ba hahanap si Yela ng matutuluyang bahay. Her being in my house was okay. But it seemed torture for me. Napakalapit niya pero napakalayo din. Isang linggo na akong parang tanga na kapag kinakausap niya ay halos hindi mapakali. Para ba akong teenager na unang beses lang nakakita ng babae. Madalas kong pinagmamasdan si Yela. Napakabuti niya sa akin at sa mga anak niya. Naalala ko noon na sinabi kong hindi siya mabuting ina, na mas magaling si Ava. Isa yun sa mga bagay na pinagsisisihan ko sa buhay ko. Hindi ko na kasi mababawi yon. Gusto kong makabawi kay Yela, pero lahat ng pagbabawing ginagawa ko noon ay walang epekto. Wala pang gising kahit isa sa kanila. Dumiretso ako sa kusina upang utusan si Tracy na magluto ng almusal para sa kanila. Maaga kong aalis ngayon dahil sasamahan ko si Mr. Lee sa inspection ng bagong building, kung saan ilalagay ang bagong office ng kumpanya niya. I went upstairs, straight to my room. Pagpasok ko doon ay halos mapasigaw ako nang makita ko yung anak ni Yela na si Timmy na nakatayo sa ibaba ng kama at hinahatak ang pajama ni Mon. Maybe she was trying to wake her up. Napalingon siya sa akin at saka tumawa. Itinaas na yung kamay niya at sinabi na, Up, up! Wala akong nagawa kundi ang kargahin siya. Bigla ay pinaghampas niya yung mukha ko na parang drums. Ngangit, sabi niya. Kumunot yung noo ko. Pinanlakihan ko siya ng mata. Sumibi siya pagkatapos ay umiyak ng malakas. Lalong nanlaki yung mata ko. Ngangit. Timmy, napatingin ako sa gawin ng pinto. Nakabukas yun. Naroon si Yela na halatang kagigising lang. Bahagya siyang natigilan. She was wearing my purple pajamas. Napakunot yung noo ko. Nasa cabinet ko yon. Paano niya nakuha? Mommy, ngangit. Kumawag-kawag pa si Timmy at umabot sa nanay niya. Kinuha naman siya ni Yela at pilit na pinatatahan. Tinuro ako ni Timmy at paulit-ulit niyang sinasabi na pangit ako. Shh, baby naman. Di ba bad yun? Natatawa siya. Ngumiti siya sa akin. Huminga na lang ako ng malalim. Umupo siya sa kama ko at pilit na pinapatahan si Timmy. Maya-maya ay tumingin siya sa akin. Daniel, malamyos na wika niya.
Pwede mo bang pagtimpla ng gatas si Timmy? Gutom na to oh. 3 scoops lang ha. Huwag mo akong bibiguin. Huwag mo na lagyan ng warm water. May tubig na sa bote niya. Utos niya. Dali-dali naman akong sumunod sa kanya. Nagpunta ako sa silid nila at nagtimpla ng gatas. Nang matapos, bumalik ako sa silid ko at ibinigay ang baby bottle kay Ella. Nagulat ako nang ilipat niya sa akin ang bata. Kargahin mo para masanay siya sa'yo. Aniya, bakit? Nagtaka ako. Sinabi ko bang magtanong ka? Tinaasan niya ako ng kilay. Tumango na lang ako. Kinuha ko sa kanya yung bote ni Timmy at itinapat iyon sa kanyang bibig. Nagdede naman siya pagkatapos tumahimik na. Yella was smiling. Napahawak pa siya sa dibdib niya at ngiting-ngiti. Nagtataka ako pero hindi ko magawang magtanong. Gusto niya bang paalagaan sa akin yung anak nila ni Sunny? Did you ever think of having a daughter? Because it fits you, Daniel. Hinaplos niya pa ang mukha ko. Munti ko pang mailaglag si Timmy. Panay kang gwapo ha. May kadate ka siguro palagi. Wala akong kadate, Yella. Stop asking me about my personal life because I don't ask you about yours. Mahinahon pero mariing wika ko. Nagulat ako nang bigla siyang tumawa ng napakalakas at kinurot yung pisngi ko. Tangina mo, Daniel, she said while laughing. Somehow I knew that her smile was genuine. Nakikita ko na talaga ang Yella na nakilala ko noon. Napangiti na rin ako. Namalayan ko na lang na nalaglag na yung bote ng gatas ni Timmy at saka pumalakpak. Tangina. Oh my God, wika ni Yella. Timmy, bad yun. Huwag mong sasabihin yun. Humagikik siya. Napailing na lang ako. Binalingan ako ni Timmy. Tinuro niya ako sa kalumabi. Ngangit. Ngangit. Humagalpak ng tawa si Yella. Ako naman ay napailing. I just made a face pagkuha na ibinalik ko si Timmy sa kanya. Oh, napikon ka ba sa bata? Tudyo niya sa akin. Mapaglaro na ulit ang Yella sa harapan ko. Hindi, I just have to get ready. Nag-ring yung phone ko. Sinagot ko yon. Si Vanessa yung tumawag. Nakita kong kumunot ang noo ni Yella. Ibinaba niya si Timmy at saka humalukip-kip sa harapan ko. She was eyeing me. Yes, Vanessa, right? I will be there. Yes, please, thank you. And call Alex for me. Thank you, Vanessa. Ibinaba ko yung phone. Napatingin ako kay Yella. Who's Vanessa? Secretary ko. Mabilis kong sagot. When are you gonna fire her? Naguluhan naman ako. Ha? How does she look like? Does she wear revealing clothes? Does she have sexy legs? Yella, why are you asking me this? It doesn't make sense. You don't make sense. Everything doesn't make sense. Naguguluhan ako. Yella, dismiss the subject. She just shook her head. Don't mind it. The kids and I are going with you to work today. What? Why? Nagugulat ako sa mga sinasabi niya. Bakit siya ganito? I wanted her around me. But why was she acting like she's a jealous wife? Bakit, Daniel? Ayaw mo ba? Unless may tinatago ka sa akin. Agad akong napailing. Wala akong itatago sa kanya. Alam niya ang lahat, maliban sa mahal ko siya, dahil wala akong karapatan. Oh, ayun naman pala eh. Bumaling siya kay Mon at ginising ang anak namin. Nagising naman agad ang bata. Sinabihan siya ni Yella na magbihis at bibihisan na rin si Timmy. I just shook my head. Ano bang nangyayari sa paligid ko? Naligo ako at nag-ayos. Tinawagan ko yung driver ko para papasukin siya ngayon. Ayoko mag-drive, lalo na't kasama ko si Yella. At baka pagdaan ko sa highway kung saan ko pa siya pinalaya ay mag-iiyak ako. Dad, saan tayo pupunta? Tanong ni Mon sa akin. Sa office ko. Gustong sumama ng mami mo, baka naiinip na siya. Ay, oo nga, Dad. She told me about it last night. Ang bagal daw po kasi ng pick-up ninyo eh. But she said she doesn't mind. Ha? Ano bang nangyayari? Mukha bang may alam pa siya kaysa sa akin? Nakibit-balikat si Mon. Ayoko naman ay nagbuga lang ng hininga. Ngayong araw na to, kailangan kong magsuot ng korbata and I hated ties. But Alex told me that Mr. D like people with ties. Hirap na hirap akong ayusin yung sarili ko. Nakatingin lang sa akin si Mon. Pumasok si Yella sa kwarto ko. She wore a very cute purple knee-length dress.
Nakaladlad ang buhok niya at may kaunting makeup ang kanyang mukha. Halos malaglag ang pangako. I wanted to wipe the lipstick off her lips by kissing her. I shook my head. Mon, ibaba mo ng mga gamit ni Timmy. Ugos niya. Sumunod naman si Mon sa kanya. Nilapitan ako ni Yela at siya naman na nag-ayos ng tie ko. Damang-dama ko mabilis na tibok ng puso ko sa kanyang dibdib. Parang hindi ko na kaya. Nasusuka ko. So, Daniel, nang tumingin ako kay Yela ay hinatak niya ang tie ko. Pagkatapos ipinagtagpo ang aming mga labi. She kissed me. I didn't want to kiss her back because she's married and everything. But my lips moved as if it's the most natural thing to do in this world. I kissed her back. Bumaba yung kamay ko sa bewang niya. Pumulupot naman ang mga braso ko sa leeg niya. We kissed like we had always kissed before. Like there was no time or space or distance between us. I kissed her the way I had always wanted to kiss her since the realization hit me. I kissed her with all my heart. I kissed her away. I promised myself that I would kiss her every day of our lives. I was just so in love with her and I regretted the day I ignored her or had her taken for granted. Minsan naalala ko yung binasa ko sa libro at yung binasa din sa akin ni Lay. Letting go will never be fair because the other one will be happy. The other one will find a new love while the other one will be sad and will always wait for what love to come and to come back for another chance. Iyong-iyon ako. Walang labis, walang kulang. Yela ended the kiss. I was left lingering for another kiss, but she wiped her lipstick off my mouth. Sarap ba? Tanong niya. Dilat ako. Something to make you sleepless, Daniel. She said to me, Now, let's go. Malilate tayo sa meeting mo. Napatango na lang ako. Ano ba talagang nangyayari? Yela. Natawa ko nang marinig ko si Lay na sumigaw. Nang makita niya ang bumaba sa kotse ni Daniel. Dumating na kami sa bahay nila Azul. Kagagaling lang namin sa meeting niya kasama ang investor na yon at walang sawa akong inirapan ng sekretary niya. Dahil sa mukha pa lang ng babaeng yon ay alam ko nang may pagnanasa agad siya kay Daniel. I'll ask Daniel to fire her. Ayoko sa kanya. Niyakap ko si Lay. Grabe, ang ganda mo, sabi niya sa akin. Nagtawanan kaming dalawa. Si Mon naman ay tumakbo papunta sa loob ng bahay at nag-hi sa mga uncles niya. Si Bernice ay naroon din, karga ang anak nila ni Reese. Kinuha ko si Timmy at pinakilala sa lahat bilang anak ko. Natawa nga ako dahil alam kong lahat sila ay inakalang anak ni Sunny yung bunso ko. Sinadya kong hindi sabihin yung totoo. I wouldn't let Daniel have it easy. Pumasok na kami sa loob. Narinig ko agad si Judas na bumubulong. Ano ginagawa niyan dito? Hiwalay na ba sila ni Sunny? These men are stupid. Ahala ko malakas sila. They have connections pero kahit isa sa kanila ay walang nakakaalam ng totoo. Kung sa bagay, siguro ay ginagalang lang din nila ang desisyon ni Daniel. Tulad ng dati, kumain kami habang ang mga bata ay naglalaro. Lay and I caught up with each other. Ang mga lalaki naman ay nagtatawanan at nagkwekwentuhan sa labas. Si Lino ang bumabangka. Namiss ko rin yung ganito. Si Sunny lang kasi ang kaibigan ko sa Perth. Kumunot yung noo ko nang lumapit ang maliit na babae kay Daniel at umabresyete sa kanya. Nakainom din ito sa kanila. What appalled me the most was the fact that the man even had the nerve to put this arm around the girl and whispered something in her ear. Nagtawanan sila pagkatapos nag-usap muli. Napatayo ako. Hindi ako papayag na mawala ng silbi ang pag-uwi ko dito sa Pilipinas. Akin lang si Daniel. Who the fuck is that bitch? Inis na wika ko. Si Atara. Tura ni Lay sa akin. Matagal nang umaaligid kay Daniel. At ito naman, hindi yata makapansin. Tangina, gaga siya. Hitad, malandi, higad, bulong ko. Napatingin sa akin si Bernice at Lay. Ihala, humalma ka. Hindi ba't kasal ka na kay Sunny? Sa inis ko ay nilapitan ako at napilitan akong umamin. Tinaas ko ang kamay kong dapat ay may singsing ang daliri. Walang kasal. Gago yung Daniel. Slow, malandi pa. Ang ina niya. Putol bar siya sa akin ngayon. Watch my kids. Iniwan ko ang aking mga kausap at lumapit sa grupo ng mga lalaki.
kasama ang babaeng yon. Kinurot ko si Daniel sa tagiliran. Ow! Yela! Sigaw niya. Inirapan ko ang babae. I will take Daniel if you don't mind, and if you mind, I don't care. Just fuck yourself. Pinanlakihan ko siya ng mga mata. Hinata ko si Daniel paalis sa lugar na yon. Tinula ko siya sa kotse. Drive. Mariing utos ko. Ayoko, Yela. The last time I drove you, I died. Tugon niya. Wala akong panahon sa kadramahan niya. Kinuha ko sa dashboard ng kotse ang baril niya at itinutok yun sa kanya. Magdadrive ka o papatayin kitang talaga? Alright. Just stop bitching out. He drove. Nakatingin lang ako sa kanya. I'm not married, you know. Simula ko. Dahan-dahan ay tumingin siya sa akin. Itinutok ko sa kanya ang baril. Eyes on the fucking road. You got divorced? He asked. No, I'm not married. As simple as that. Walang Sunny. He's just a friend. Friend because of your daughter with him. Malamig na wika niya. That's the thing, we don't have a daughter. Masayang turan ko. Akman titingin ulit siya sa akin nang ikasa ko yung baril niya. Ask me what Timney's name. Why don't you just tell me? Parang frantic na wika niya. Ask me, tang ina. Huwag mong painitin yung ulo ko, babarilin kita sa bar. What? According to the Bible, Daniel has a daughter named Tamar. So after giving birth, I named Timmy, queen to Tamar, because just like Mon, Tamar is your daughter. You idiot. Hindi nagsalita si Daniel. Itinabi niya ang kotse at inihinto iyon. Saka bumaba. Napaawang ang mga labi ko. Nakita ko kasing tumulo yung luha niya. Sumobra ba ako? Ibinaba ko yung baril at sumunod sa kanya. Daniel, tawag ko. Malapit na kami sa may Manila Bay. Sinundan ko siya habang naglalakad siya palayo. Daniel, mag-usap tayo. Alam kong wala akong karapatang mag-inarte dahil sa sakit na ibinigay ko sa'yo. At alam kong gumaganti ka sa akin. But, do you really have to hide the truth about that little girl being my daughter? Again, Yela. He was shaking his head. Hindi mo alam kung gaano ko hiniling na sana ako yung ama. Na ako para magkaroon ng dahilan para lumaban kahit na may sanay sa tabi mo. Na sana ako talaga dahil tang ina, Yela, araw-araw na wala ka, parang araw-araw din akong namamatay. I bit my lower lip.